saan? Ayaw nga pala, absent ka nga pala kahapon. About you sa Cold War, dinaskas ka pa sa sir mo. Well, ano Cold War? Saan yun? Russia versus USA. Bakit nangyari? Uy, guys, pakwento naman. So, ganito yun. Yung US at Russia, allies sila ng World War II, diba? Nanalo pa nga sila against Adolf Hitler's Nazi Empire. Pero nung natapos yung war, there's no reason for them to be allies anymore. So nagkaroon ng mistrust and suspicions. Magkaiba pa yung ideologies na gusto ng Russia sa gusto ng USA. Since they're unable to compromise or find common ground, the world's two remaining superpowers inevitably clash. Doon muna tayo sa tinatawag na proxy war, kung saan imbes na yung US at Russia ang tuwirang magkatunggalian, yung mga kontrolado at kaalyadong bansa nila ang naglalaban. Halimbawa nito ang kaso ng South Korea na sinuportahan ng US at ng North Korea na sinuportahan naman ng Russia. Isinulong ng South Korea ang kapitalismo samantalang sosyalismo ang tunguhin ng North Korea. Ganito rin ang sitwasyon ng South Vietnam at sa North Vietnam. Dahil dito, nagkaroon ng Vietnam War na nagresulta ng milyong katao na namatay na karamihan pa ay inosenteng mamamayan. Sa space race naman tayo. Dahil sa tuminding tunggalian ng US at Russia, naglunsad ang mga bansang ito sa eksplorasyon sa kalawakan. Noong 1957, inilunsad ng Russia ang Sputnik 1, ang kauna-unahang artificial space satellite sa kasaysayan. Magpapatalo ba ang US? Siyempre hindi. Naglunsod din ito ng mga kaparehong hakbang para hindi sila mapag-iwanan. Noong 1958 naman, ang US naman ang sumunod na naglunsad ng space satellite na tinatawag na Explorer 1. Sa same year, itinatag din nila ang National Aeronautics and Space Administration o simply NASA para mas napag-aralan pa nila ang kalawakan. Tapos, noong 1969, tumuntong na sa buwan ang tao sa unang pagkakataon. Nanguna rito ang mga Amerikanong astronaut na sina Neil Armstrong at Edwin Aldrin, na lula ng Apollo 2. So, para sa US, isa itong patunay na higit na magaling sila kaysa sa Russia sa larangan ng pananaliksik at teknolohiya. Thus, after ilang years, marami ng bansa ang nakapaglunsad na rin ng kanilang spacecraft at naging kabahagi ng space race. Lipat naman tayo sa pagpaparami nila ng armas. Nagkaroon ng pangamba sa mga mamamayan sa pagpaparami ng armas. Nagkaroon ng paranoia sa magkabilang kampo at dahil dito, nagparamihan ang mga ito ng produksyon ng armas para makabuo ng imahen na higit itong makapangyarihan kaysa sa isa. Ang masigasig na pagtatagisan ng dalawang pwersa ang nagpanatili ng balance of power o balance ng kapangyarihan sa pagitan nila. Nagkaroon din sila ng balance of terror na pumigil sa pagkakaroon ng digmaang nuklear. Kapag naganap ito, malalagay sa higit na panganib ang lahat ng mga bansa, kaalyado man o hindi ng US at Russia. Naging malaking industriya ang produksyon ng armas at iba pang kagamitang pandigma. Dahil dito, naging napakagastos nito sa magkabilang panig. So, para pigilan ang pagkalat ng armas nuklear, nilagdaan ang Non-Proliferation Treaty. Layunin nitong limitahan ang tuluyang pagkalat ng armas nuklear sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga bansa tulad ng US, Russia, UK, France at China na palaganapin ang teknolohiyang ito sa iba pang bansa. Thus, meron ding Strategic Arms Limitation Talks 1 o SALT 1. Layunin nitong mapatigil ang lumalalang tunggalian sa pagpaparami ng armas nuklear sa pamamagitan ng US at Russia. Nilimitahan nito ang lugar kung saan maaaring ilunsad ang mga missile. Ipinatigil din nito ang pagdaragdag sa bilang ng armas nuklear ng bawat panig. Pero, hindi naging matagumpay ito sapagkat ang sakop nito limitahan ay ang ilang armas lamang at hindi ang iba pang makabagong teknolohiyang pandigma. Tinangka ni Pangulong Jimmy Carter ng US na isulong ang SALT 2, ngunit hindi rin ito naging matagumpay.
Propaganda warfare naman tayo. Napakahalaga na naging papel ng kanya-kanyang state-sponsored media. Ito yung ginagamit nila para mapalaganap ang kanilang itinataguyod na ideolohiya at sirain din ang imahe ng kalaban. Ang paraang ito ay naging mabisa dahil napalaganap ng US at Russia ang kanilang worldview sa kamalayan ng mga mamamayan sa daigdig. Isang example dito ay ang pelikulang tema tungkol kay James Bond, kung saan isang espiyang English ang pumapapel na tagapagtanggol ng katarungan, katwiran at demokrasya. Dito sa pelikulang ito, mga komunista ang kumakatawan sa mga kalaban ng kabutihan at salot sa lipunan. Ito, last na to. Espionage o pag-iispiya. Yung US at Russia ay parehong may ganito. Tas nagkaroon ng pagpupulong o summit ang dalawang bansa kasama ang Great Britain at France sa Paris para pag-usapan ang pagkakamit ng pandaigdigang katahimikan at katatagan. Kaso nga lang, hindi ito natuloy dahil pinaalam ni Premier Nikita Khrushchev na may nagpabagsak ang Russia ng eroplanong Amerikano na may laman ng mga kamera at kagamitang pang-espiya. Nahuli raw nito kumukuha ng larawan ng sensitibong istruktura ng Russia malapit sa Ural Mountains. Pag-espiya rin ang pinag-ugutan ng Cuban Missile Crisis. Ang Cuba ay isang satellite ng Russia noon. May mga larawan ng US ang nagpapakita na may ballistic missiles na sa Cuba at may mga pinatayong launching site ng mga missile. Bilang sagot, naglunsad si Pangulong John F. Kennedy ng US ng isang blockade sa Cuba. Sabay ang banta na ito na gagamitin ng lakas militar kung hindi tatanggalin ng Russia ang missile at itigil ang gawain nito. Walang nagawa ang Russia kung hindi sumunod. Naiintindihan ko na. Thank you guys, Pwede na akong test bukas. Yay! Oh my God. Ang